Father Flavi, magandang araw po. Magandang araw din po. Father Flavi, may mga na DDS na nagsasabi, kung totoong mamamatay daw mga Duterte, bakit buhay pa daw kayo? Oo. Father Flavi, ano ba sabi mo sa mga hayop kayo? Ba't buhay pa raw kayo kung talaga may EJK? Ang masasabi ko lang ay baka mas malakas yung Diyos ko kaysa sa express. Ang ganda ng tanong, no? Anyway, alam nyo ba mga kababayan po natin, yung nagtatanong sa paring addict na ito ay mga loyalistang bangag vloggers. Itong araw na nagrally sila sa Senado, na sinisigaw na impeach daw si Bibi Sara at isuko sa ICC Senator Bato de la Rosa. So ang sagot niya sa tanong kung bakit buhay pa siya, kung mamamatay tao yung mga Duterte, ang sagot niya lang, malakas daw siya sa Diyos niya. So may sariling Diyos pala yung mga adik. At mukhang kilala ko na kung sino ang messenger nila. Kung sino yung propeta ng mga adik. Yun ata yung sinasabi ni Amy Marcos. Na direkta kay Satanas dahil walang puso, hindi marunong magtanaw ng utang na loob, at walang awa sa mga Pilipinong naghihirap at kanilang patuloy na pinagtanakawan. O, di ba? Father Flavi, hindi niya po mapaliwanag kung bakit buhay pa siya. Kung sinasabi niyang mamamatay tao yung mga Duterte. Salamat na yung paring ito. Hindi po ito nasama sa listahan. Kung nasama ito, baka nanlaban po ito. Dahil mukha pa lang, mga kababayan po natin is talagang palaban. Speaking of palaban ng paring ito, mantakin nyo mga kababayan po natin, pati mismo sa simbahan, alam nyo ba na yung kanyang minimisa ay mga Duterte? Ito, panoorin natin ang pangalawang video niya. Dahil ka na bang Sila sandali at kahilingan, kailangan natin ang mga panalangin, kalamigit manalangin, sa mga sulat na ating naladalama, kaya hindi sa sulat ang kalimuan sa mga masasabay. Tinan nyo yung misa ng pare mga kababayan po natin. Imbis na yung magandang salita, magandang pagtuturo sa simbahan, mga nakasulat sa Biblia, mantakin mo pilit niya pa rin na pinagkakalat ang pagiging mamamatay tao daw ni President Duterte. So hindi na ito alinsunod sa ginagawa po ng isang pare o ng isang simbahang Katoliko. Ito po ay talagang kulto na ito. Ito ay kulto ng mga dilawan. Ito ay kulto ni Risa Ontiveros at ni Laila de Lima. Kaya palagay ko mga kababayan po natin, itong mga dilawan ang bumabayad, sumusulsul sa pari na ito para patuloy na yurakan ang pangalan o apelyido ng mga Duterte. Talagang hindi po siya makamupon. Sagad yung kanyang galit. Kaya sa totoo lang, sinungaling ang CBCP sa kanilang sinasabi na hindi sila nakikialam sa politika, hindi sila nakikialam sa impeachment. Kasi mismo yung pari nila, yung nagsasalita laban sa impeachment, yung nagsasalita laban sa mga Duterte at sinisira yung mga Duterte. Palagay ko mali nga yung karir na tinatalakay o karir na kinuha ng paring ito. Dapat yung kinuha niyang karir dito ay ralista o kaya NPA kasi bagay sa kanya kumpara sa pagiging pare. Rally yung dilawan at mga loyalistang bangag, isa lang yung kanilang agenda. Ito sa Makati. Okay? So ito naman yung sa Quezon City. Welcome Rotonda. Pari-pariho po ang kanilang agenda, pari-pariho yung kanilang timing. So talagang dito makikita ngayon na yung mga nagraling dilawan, nagraling komunista, mga taga-bundok, mga corn beef, at itong mga bangaglista, talagang makikita mo na may pag-uusap sila. So isang agenda lang. Ang pagdududa ko nga, ito is grupo rin ito ng mga corn beef na pumasok lang sa mga loyalista. Itong mga dilawan, is kanon din ito, grupo rin ito ng mga corn beef. Itong naglantaran talaga na gumagamit ng flag nila ng mga corn beef. Ito tingnan mo, wala silang dala na flag ng Pilipinas. Tingnan mo. Ayaw nila magdala ng flag ng Pilipinas. So talagang hindi sila para sa Pilipinas. Yung sinisigaw nila na impeach Sara,
dahil dyan sa kanilang takot na ma-corner sila, na masira ang kanilang pinagkikitaan, mahuli yung mga pinanser nila na mga korap at mga sindikato. Balik tayo dito sa sinasabi kong dilawan. Dalawang grupo yan. Kababayan po natin ito sa Makati. So talaga hindi sila makamupon. At binabanatan din po nila yung 13 na senador na nagsipa kay Tuta Soto. Hindi nila matanggap. Galit na galit sila ngayon sa magkapatid na Cayetano. Bakit? Kasi nga, mga iyakin talaga yung mga dilawan. Hindi nila matanggap na sila po ay natalo na naman. Hindi nila natanggap na hindi na naman nasunod ang kanilang kagustuhan. Yan ang problema sa mga dilawan. Kaya yung people power na sinasabi nila, may positive, may negative na nangyari. Yung negative, ito po. Yung dahil nagtagumpay sila doon, ang gusto nila ngayon, kung ano yung kanilang gusto at inisip, yun ang masunod. At kapag hindi nasusunod, hindi nangyayari, nagwawala yung mga hayop na ito. Nan mo, galit daw sila sa corruption. Kaya gusto nila ipa-impeach si VP Sara. Ulitin natin, kagaya na sinasabi ni Mayor Baste, 125 ginamit pa sa magandang operation. Ginamit ng maayos. Kontra dito sa billion, trillion na ninakaw sa kaban ng bayan. Pero dito sa billion, trillion, tahimik sila. Pero dito sa confidential fund ni VP Sara, sariling pera ni VP Sara, galit na galit sila. Hindi sila makamupon. Eh, hindi naman totoong lumalaban ito sa korap. Hindi naman totoong mga may pangmahirap ito. Dahil yung mga dilawan na to, itong mga leader, ito pakita natin, na mga dilawan, yan, mga mayayaman naman yung mga ito eh. Hindi naman nila naranasan yung magiging mahirap. Yung mahirap dyan, yung mga hinahakot na nila, yung mga binabayaran nila. Eh, itong mga Duterte supporters, volunteers ito, galing sa mga talagang may hirap na buhay. Alas iba nga, wala nang pamasahe, nag-iipon muna bago pumunta. Ang iba nag-riders, iba galing sa trabaho, yung iba maliit na negosyante, pupunta sa rally para magpakita ng suporta kay President Duterte, kay VP Sara, kay Senator Bato at sa aliado dahil sa magandang nangyayari nung pamumuno ni President Duterte. Eh, ito kasi iyakin sila. Gusto nila mailuklok na naman si Risa Ontiveros, Bam Aquino o kaya si Leni Robredo. Itong mga kayang utusan ng mga oligarko at handang magpakontrol sa bansang dayuhan. Just like nangyayari po ngayon na tayo po ay gusto nila magpasakop sa ICC. Anyway, kung babalikan natin ang mga grupong ito, sila rin, yung mga grupo na kunwari lumalaban sa West Philippine Sea. Ginagamit nilang propaganda. Siyempre, yung founder nila dyan ay walang iba kundi si Risa Tanas. Paglaban ng ating soberenya, bawal isuko ating soberenya, ay paglaban ng karapatan ng bawat Pilipino. Nakikinabang sila dyan. Pero kapag usapin sa mga Duterte, usapin kay Bato, dahil ICC ito, mawawala ng kalyado si Vice President Sara, mawawala ng kalyado yung karamihan ng mga Pilipino, ang mga Duterte, o hayaan na lang natin na isuko yung ating soberenya, isuko ang isang Pilipino sa bansang dayuhan. Kahit may sarili tayong justice system. Ganito po sila kasiraulo mag-isip. Ganito po sila kasiraulo sa kanilang matupad lang ang kanilang kagustuhan na sila po ay makabalik sa kapangyarihan. Kaya iyak na iyak sila ngayon. Gigil na gigil sila kasi naisahan pa sila ni Senator Bato de la Rosa. Naisahan pa sila ng 13 senators sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon pinapalabas nila na napakasama na daw ni Cayetano. Kasi nga, napahiya sila at ang kanilang tuta na si Soto ay nasipa. Mapakinggan nyo yung mga matatandang lumaban daw nung panahon nung martial law. Eh pucha, hindi naman kayo talaga yung nagpo-front eh. Yung nagpo-front doon, yung mga ordinaryong tao, kayo naman nagpa-aircon, nagtatago. It is really disgusting what the senators are doing. I mean, parang Sabi ng matanda, ulianin, na hindi matanggap na talo na naman sila. Wala naman silang power sa Senado. Disgusting daw yung 13 senators. Ang disgusting. Ito na nga yung pagkakataon, pucha, na mapatunayan. Malaman kung ano ang katotohanan sa nangyaring flood control project. Kasi, ay Pinglakson, wala namang ginagawang investigation na matino eh. Cover up. Ang gusto nila, malaman kung sino yung mga mastermind. Magsalita yung dapat magsalita, yung mga witnesses. Ang gusto nila yung mga witness, yung papur sa kanila. Pagpapur sa lahat, kagaya rito 18 Marines, si Chabet at marami pang iba, galit na sila. So, tingnan nyo,
Anong pagkakaiba? Parang ginagawa nilang idiots yung mga Filipino people. Pumasok si Kayo yung idiots, ulol. Kasi ayaw nyo magkaroon ng katotohanan. Lagi nyong pinagtatakpan. Kahit naman nangyari sa people power may hidden agenda rin naman Ayaw nyo talaga malaman ng taong bayan. all of a sudden, Bato comes out. He came out there just for the coup. Hindi ba? Para maging 13 yung mga boto. Tapos, umalis siya. Tapos, prinotektahan siya ng Senado. Talagang, tapos hindi prinotektahan ng Senado. Hindi ko naintindihan kung ano nangyayari sa Senado. Kasi they are losing their moral compass. That's Kasi tanga ka kasi, matanda ka na, tanga ka pa. Bobo. No? That's the problem. And we are here to show them what the moral compass is. Nako, di ba? Sa akin Moral compass. Diba? Kasi hindi nila matanggap. Lumalaban ka po siya sa soberenya, tapos kapwa Pilipino, isuko mo sa ICC. Diba? Kapwa Pilipino. Kaya itong sinasabi rin ni Ping Lacson at ni Drilon na dapat sumuko daw si Bato. Kasi sumuko daw si Dilima, sumuko daw si Trillanes. Pero kumpara nyo, local authority yan. Kung local authority, walang pakialam si Bato, susuko siya. Pero pag ICC, hindi talaga pwedeng isuko niya ang sarili niya. Hindi rin natin pwedeng isuko. Kasi hindi naman sariling bansa natin yun. Dayuhan naman yun At alam naman ni Bato kung anong mangyayari doon. Napakabayas. Wala namang patas na investigasyon. Yung International Criminal Court na yun, hindi naman yun para sa lahat. Wala naman ako kuwang patas doon Depende kung sino nagbabayad. Doon papabor ang magiging husga ng ICC. Kagaya ng ginagawa ni Bongbong. Talsikan na lahat sila. Talsikin, tapos kulay tayo lahat. Puro magnanakaw, puro ngaw-ngaw lang. O, tingnan mo yung mga dilawan ng mga senador ngayon. May ginawa ba? Maingay sa usapin ng mga Duterte. Maingay sa Pugo. Maingay sa China. Pero sa pagiging korap ni Bongbong, korap ni Martin, ayaw magpa-kulikol ni Bongbong, ang tahimik nila. Pagiging addict ni umano ni Bongbong, tahimik nila. Na kung ang pinag-uusapan dyan ay yung mangyayari po sa ating bansa. Ang pinag-uusapan dyan ay kung paano patakbuhin ng isang ngagpa ay yung ating bansa. Pero tahimik sila. Basta Duterte ang ingay ng mga kotsa. Pero lumalaban na kami hanggang ngayon. Hanggang kamatayan. Pinababoy ang ating bayan. Pumapayag ba kayo doon? Hindi dahil dapat ganun. Kailangan ang pinaglalaban mo bayan. Hindi yung Huwag kami, Lula. Yung pinaglalaban mo, maleta, bulsa, hindi bayan. Bakit hindi nyo pararalihan sa Malacanang si Bongbong Marcos? Sabihin mo na ibalik yung bilyon-bilyon sa bahay ni Martin, sa bahay ng mga kongresista. Bakit hindi nyo palaralihan? Ayaw nyo nga sumigaw ng Marcos resign. Natalamak ang korupsyon ni Bongbong Marcos. Bagsak yung ekonomiya. Mababa yung piso. Ayaw nyo nga aralihan. Hindi nyo lang talaga matanggap na parating na ang mga Duterte sa Malacanang. Kahit anong gagawin nyo, hindi nyo talaga kaya pigilan. Ito talaga natin masasabi mga kababayan, na yung mga dilawan ay napaka-iyakin. At himod-puwet sila kay Bongbong Marcos. Tandaan natin, si Bongbong Marcos, lahat na nakapalibot ngayon sa kanya, ay mga dilawan, mga pinklawan, mga corn beef. Tingnan mo, ang spokesperson ng prosecutors panel sa impeachment ni VP Sara, si Renico. Ano ba si Renico? Ano ba si Ridon? Kabataan Party List yan. Tingnan nyo kung sino ngayon yung naglilid sa impeachment ni Vice President Sara. Ano yung mga ito? Kinukundina ba nila yung pang-aatake ng mga komunista, yung mga NPA sa mga military police? Hindi. Pero kapag may na-corn beef, galit na galit sila. O, yan, dyan naman makikita na yung mga ito, hindi totoong lumalaban sa bayan. Lumalaban na sila sa kanilang personal na interes. Diba? Tama. Maraming salamat.